Ni Marcos Jr. na hindi daw niya kailangan ng kaaway, kailangan niya ng kaibigan, at sabi niya, ito, ako ay Pahayag ni PBBM sa planong pakikipagbati nito sa mga Duterte, binatikos ni Attorney Vic Rodriguez. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Viral na nga ngayon ang sinabi ni PBBM sa kanyang interview dito, ay sinabi na Pangulo na pagtuunan na lamang ng pansin ang mga problema na kinakaharap ng bansa kaysa magbangayan sa politika. Dagdag pa nito, tapos na ang eleksyon, kaya dapat unahin muna ang kapakanan ng mamamayan kaysa personal na interest. Ngayon sa isang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez sa interview na ginagawa ni Maharlika dito, kanyang sinabi na hindi dapat pagkatiwalaan ang salita na lumalabas sa bibig ng Pangulo dahil umano sa mga nauna na nitong sinabi noon na ayaw nito ng impeachment, pero kamakailan ay gumulong pa rin ang impeachment case kay Vice President Sara. Pangalawa, sinabi nito noon na hindi ito makikipag-ugnayan sa ICC lalo na't wala na tayong connection sa ICC. Pero kamakailan lamang ay bigla itong nagbigay ng pahintulot na hulihin si PRRD at isuko sa mga banyaga ang isang 80 taong gulang na halos hindi na makalakad sa kamay ng mga banyaga. Isa raw ito sa mga bagay na dapat tignan ng mga mamamayan at huwag magpaloko sa pahayag ng Pangulo dahil umano, kilala niya kung ang tunay na kulay ni PBBM. Dagdag pa ni Attorney Vic Rodriguez na marahil ginagawa ito ni PBBM dahil nakita nito ang resulta ng midterm election na halos lahat ng taga Mindanao at Visayas ay nagkakaisa sa pagboto ng mga taong inendorso ni PRRD at VP Sara. Aniya maniniwala lamang umano si Attorney Vic Rodriguez na totoo at seryoso ang Pangulo sa pagtigil ng bangayan ng dalawang pamilya kapag napauwi nito si PRRD sa bansa at kung napahinto nito ang impeachment case na isinampa kay VP Sara. Sa ganitong paraan ay posible pa umanong magkabati ang dalawang pamilya at maitama nito ang maling nagawa nito sa mga Duterte. Dagdag pa ni Attorney Vic Rodriguez na baka umano nagdidiktahan ang Pangulo kaya niya ito ginagawa. Gagawin niya ang pakikipagbati sa pamilyang Duterte dahil nakita na nila ang resulta sa nagdaang halalan. Ngayon, para mas maunawaan ang buong kwento, panoorin natin ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Na estado ni Pangulong Duterte yung PNG. And ordinarily, they should issue an apology and disown that very un-Filipino attitude exhibited by their employee. Yan ang dapat gawin ng Procter & Gamble. So far, wala pa silang apology? Wala akong kalalaman na in-issue silang apology or disclaimer doon sa ginawang pangungutya ng kanilang empleyada. Mm-hmm. Wow. I hope, ma-realize nila na mali yung ginawa nila. So recently, Attorney Vic ay nagpa-interview si Marcos Jr. Sa kanilang aso. Okay? Sa kanilang aso na laging nandyan, tagaligtas sa kanilang mga kalokohan. Anyway, ang gusto ko lang tanungin dito ay binanggit, I think yesterday dyan sa Pilipinas, na ni Marcos Jr. na hindi daw niya kailangan ng kaaway, kailangan niya ng kaibigan. At sabi niya, ito, ako ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo lahat ng tao, mas maganda. Sabi niya, mas maganda kasi marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko ng kaibigan. So, alam ko ang pinatutunguhan niya dito, ang, mga kaaway niya, una-una niyang inaway, actually hindi naman siya inaway, ang mga Duterte. So, bago mo sagutin yan, ako kasi ang punto ko dyan, ngayon ka pa makikipagbate, ikaw ang dahilan ng, pag-kidnap kay Pangulong Duterte at itong pagpapa-impeach kay Inday Sara. Your comment dyan sa kanyang statement, Attorney. Una, wala namang nakikipag-away sa kanya. Siya ang mahilig mag-away. Yeah. Kaya siya nagkakaroon siguro ng kaalitan dahil siya yung nakikipag-away. Yung mga taong totoo at alyado niyang talaga, inaway niya. At yung sinasabing magkaisa, lip service na lang yan, pabubudol yan. Yeah. Paano tayo magkakaisa? Yung tao,
di bali na yung naging Pangulo. Yung kapwa namin Pilipino, na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, ipinagkanulo mo nga sa kamay ng banyaga eh. Yeah. Paano ngayon na susundin ng Pilipino? Paniniwalaan yung sinabi mo na ang aspirasyon mo magkasundo-sundo ang Pilipino. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang Pilipino. Tatandaan ninyo, nung siya'y kumandidato noong 2022, the messaging was on the platform of unity and continuity. Where is unity? Asan ang unity? Ipinagkanulo mo ang kapwa natin Pilipino sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. And it's very easy for him to be saying na gusto niya magkabati. But of course, I cannot and I do not speak on behalf of the Dutertes and of Vice President Inday Sara Duterte. I speak as a Filipino. If any leader will call for unity, kinakailangan magmula muna sa kaibuturan ng kanyang puso, yung nananawagan ng pagkakaisa, yung layunin na yan. Dapat mo munang patigilin yung patuloy na political persecution na nagaganap sa ating bansa. Yan ang susi. Kaya mo ba na pabalikin si Pangulong Duterte agad-agad? O sasabihin mo na naman, wala na sa kamay mo dahil nasa International Criminal Court na yan at ang jurisdiction sila na, etc., etc., etc. On the first place, hindi tayo umabot dapat sa ganitong estado kung hindi mo pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino. Pangalawa, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Sinasalaula nyo yung pera naming mga Pilipino. Nasaan na? Yung pondo ng DBP at Land Bank, yung 75 billion na mismong International Monetary Fund nagsabi, you have to put back this money sa DBP at Land Bank of the Philippines. Otherwise, they will suffer from a serious liquidity problem. Nasaan yung pera ng mamamayang Pilipino? Bakit nyo sinalaula yung 6.326 trillion pesos 2025 national budget? Paano tayo magkakaroon ng unity? Ito'y pambubuto lamang. Solin nyo yung pera ng mamamayang Pilipino. Attorney Vic, sa pagkakilala mo kay Marcos Jr., yung statement niyang yon na gusto niyang, ayaw niya ng kaaway, gusto niya ng magpagbatiba or something like that. Sa tingin mo ba itong statement niya galing to sa kanya o may nag-utos sa kanya? Ang cut-off ko nung naging Pangulo na siya hanggang sa lahat ng ginawa niya nung Pangulo siya. Walang dahilan para maniwala Whether ito'y galing sa kanya o hindi galing sa kanya, kung ito ay binabasa lamang o hinanda lamang siya, walang dahilan ang mamamayang Pilipino maniwala. Dahil babalikan lang natin yung mga naging pronouncement niya. Nasaan na? Yung 2 pisong kilo kada 20 piso kada kilo ng bigas. Nasaan na? Nasaan na yung murang bigas? At sinabi na meron na raw sa Cebu, meron sa Metro Manila for a limited time only. At hindi pwedeng ipagyabang yun dahil may pera din ng Pilipino ron Heavily subsidized yun, Maharlika. Kada kilo, kung 35 pesos ang pinakamura, every kilo may subsidy tayo ng 15 pesos per kilo. Pera ng mamamayang Pilipino yun. So hindi pwedeng ipalandakan na ito'y programa ng kanyang administrasyon. Yan ay sinasubsidize o inaayudahan nating mga Pilipino gamit ang ating mga buwis. Kaya hindi pwedeng paniwalaan. Iuwi ninyo si Tatay Digong. Sinabi rin niya, natutol siya dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Ano nangyari? Hindi ba't yung anak niya pang nanguna sa plenaryo ng mababang kapulungan kung bakit tumakbo itong illegal, unlawful, invalid, and unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Gusto natin ang isang bansang payapa. Gusto natin ang isang bansang nagkakaisa dahil gusto natin ay kaunlaran, lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Subalit, hindi pwedeng lip service, hindi pwedeng pambubudo lamang. So sa tingin mo ba kaya niya nasasabi itong pakikipag-reconcile sa mga kaaway? Sinasabi niya, sila naman ang nang-aaway, sila naman ang nanggipit lahat sa amin, mga vloggers, at sa mga kritikos. Sa tingin niyo po ba kaya niya nasasabi ito dahil nakita niya yung protest vote ng mga Pilipino na hindi pumabor sa kanila. At talagang, sabi ko nga, na wala ng amor, wala ng believe, wala ng tiwala ang mga Pilipino dito kay Marcos Jr. So, maaari ba ito na pwede niyang, kaya na sinabi dahil
nag-a-appeal na naman siya sa taong bayan na mabuti siya na ayaw niya ng kaaway dahil sa nakita niyang resulta sa election. Tama rin yun. Tama yung obserbasyon mong yan, Marlica. At katulad din ng aking binabanggit ng kampanya, itong May 2025 election, tratuhin nating referendum. Kung tayo ba isang-ayon sa mga nagawang o binagawa na kabutihan ang kasalukuyang administrasyon, talaga namang papanig sila doon sa kandidato ng administrasyon. Kung hindi naman, ito na nga, at pinanigan talaga ang Duterte. Kaya ito'y malinaw na referendum, ayaw na ng Pilipino sa uri ng pambubudol na ating nasaksihan sa loob ng magtatatlong taon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. At kung ano man ang kanyang sa kanya, sinabi mo yan noong 2021, 2022 nung ikay nangangampanya. And you were campaigning on the message of unity and continuity. Ikaw rin ang sumira dyan sa unity and continuity na yan. Magtatatlong taon ka na sa pwesto bilang Pangulo. Wala ka pang nagagawa at napapakita na anything substantial and concrete sa aming mga mamamayang Pilipino. Ang inatupag mo ay yung political persecution. Nakita rin naman nila ano ang naging katumbas na hatol ng mamamayang Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng paalaaway na leader. Gusto ng Pilipino matapang na leader, pero ayaw nila yung mahilig makipag-away, ayaw nila yung nang-aapi, ayaw nila yung nag-ego trip na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para apihin ang kanyang mga naging alyado at yung mga kanyang sinasubject sa political persecution. Yun ang ayaw ng Pilipino. At hindi na mababago yung impresyon na yan sapagkat 3 taon nilang ginagawa yan eh. Pinangatawan na nila na ganyan yung politika nila, ganyan yung uri ng administrasyon. Hindi porke sinabi mo na nais mo makipagbati. Tatandaan sana ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, tatay ni Vice President Inday Sara Duterte, tatay ni Congressman Pulong Duterte, tatay ni Kitty Duterte, tatay ni Mayor Baste Duterte, ang pinagkanulo ninyo. Ginawa ninyong handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga. Napakadali namang sabihin na pati na at magkaisa. Tatay nila kinuha ninyo eh. At higit sa lahat, tatay ng Pilipino, si Tatay Digong, kinuha ninyo eh.